Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Ari naming Hesu Kristo, pasunurin kan Kordero sa katuwasan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kaniyang mga alagad, naguguluminahang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kaniyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakakaalam kung bakit niya ito sinabi, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpapalimos sa mga dukha. Nang makakain na si Judas ng tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon ay mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makakasunod, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay kamay, iaalay ko din dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok,
maikatlo mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Ngayon po ay Martes Santo at habang tayo'y papalapit sa Biyernes Santo ay maririnig natin sa ating ebanghelyo ang mga huling sandali sa buhay ni Jesus Nazareno. Ito nga ay dapat matupad alinsunod sa mabathalang kalooban ng Ama. Sa araw na ito, narinig natin kung paanong sinalaysay ni Jesus Nazareno na isa mismo sa kaniyang mga alagad ang magkakanulo sa kaniya. Kaya laking gulat ng mga apostol noong marinig ito at sila mismo nagtanungan sa kanilang sarili kung sino ang makakagawa ng pagtatatwa sa kanilang guro at Panginoon. Sa tagpong iyon, isinausaw ni Jesus ang tinapay at ibinigay ito kay Judas Iscariote. Iniutos pa ng Panginoon na bilisan na niya ang dapat niyang gawin. Kaya anong ginawa ni Judas? Agad-agad siyang umalis at siya ay pumunta kay Caiaphas upang humingi ng mga gwardyang mag-aaresto kay Jesus. At alam natin si Jesus Nazareno ipinagkanulo sa halaga ng 30 pirasong pilak. Subalit noong malaman niya na si Jesus ay hinatulan ng buhay ng Sanhedrin, siya'y bumalik at itinapon ang mga salapi bilang pagsisisi sa kaniyang ginawang pagkakanulo. Ito ang punto, mga kapatid. Sa araw-araw ng ating buhay, humaharap tayo sa maraming desisyon. Alam po ninyo, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tanging tao lang ang binigyan niya ng lubos na kalayaan. Pero ang katanungan, paano natin ginagamit ang kalayaan na kaloob ng Diyos sa atin? Ano ang mga basihan o pamantayan natin sa ating pagdedesisyon? Ang atin bang mga sarili, ang ating iniisip, o isinasaalang-alang natin ang mga pamantayan ng Diyos? Hindi po madali ang magdesisyon, lalong-lalo na kung nahaharap tayo sa pagitan ng gusto nating mangyari sa ating sarili. Alam natin na kung pipili tayo ng masamang desisyon, ito ay mauuwi lagi sa kapahamakan. Uulitin ko po, kapag tayo ay pumipili ng masamang desisyon, ito ay laging nauuwi sa kapahamakan. Kung pipili naman tayo ng tama at mabuting desisyon, kahit mahirap, alam nating pinipili natin ang Diyos. At sa tuwing pinipili natin ang Panginoon, ito ang magdadala sa atin ng mga pagpapala at kaligtasan sa ating buhay. Kadalasan
ang maling desisyon natin ang nagbibigay sa atin ng panandaliang kaginhawahan at kaaya-ayang pakiramdam. Kaya nga, madali tayong mabitag sa kasalanan. Subalit ang mabuting desisyon, kadalasan ito ang nangangailangan ng pagsasakripisyo, pagtitiis, at minsan pa pag-aalay ng buhay. Kagaya na lamang ni Jesus Nazareno, pinili niya ang desisyong tama at mabuti. Bagamat mahirap at punong-puno ng pagsasakripisyo, binuhat niya ang krus. Binuhat niya sa kaniyang balikat ang kasalanan ng mundo. Pinutungan siya ng koronang tinik, pinako sa krus, mahapdi, makirot. Ang kalayaang pinili ni Jesus ay ang mabuti at tama. Bagamat masakit at mahirap, naging daan ito upang tayong lahat matubos sa ating pagkakasala. Mga kapatid kay Kristo, ngayong Semana Santa, muling ipinapaalala sa atin, pumanig tayo ng lagi sa tama. Uulitin ko po, pumanig tayo ng lagi sa tama. Kumapit tayo sa mabuti. Piliin natin ang Diyos. Sundan natin si Jesus Nazareno upang ang kaligtasan at pagpapala mapa sa ating lahat. Amen. Amen.